Alam mo yung mga moments na hindi ka komportable sa sariling financial decisions mo? Yung pakiramdam na medyo selfish ka kasi hindi ka nagbigay ng pautang sa kamag-anak? O yung feeling na weirdo ka kasi hindi ka sumama sa inuman kasi mahal? O yung guilt na may kasamang, dapat ba talaga gumastos ako dito sa sarili ko? Yung mga moments na yon na sa tingin mo ay problema sa character mo, baka yun pala ang pinakamagandang signs na magiging milyonaryo ka. Seryoso, maraming Pilipino ang may mga gawi at ugali na sa ating kultura parang masama, parang hindi tamang-tama, parang laban sa dapat. Pero yung mga gawi na yon, exactly yung makikita mo sa mga taong bumuo ng tunay na wealth o yaman sa Pilipinas. Ngayon, titingnan natin ang 5 signs. At habang pinapakinggan mo, baka mapagtanto mo na matagal ka palang may hawak ng mga ito. Hindi mo lang alam na signs pala yon. Bago ang mga 5 signs, kailangan nating pag-usapan kung bakit hindi natin kinikilala ang mga signs na ito. Sa Pilipinas, ang financial success ay laging inilalarawan sa atin bilang resulta ng pagiging masipag, matipid, at mapagbigay. Trabaho ng trabaho, ipon ng ipon. At yun ay maganda, pero hindi kumpleto ang picture. Kasi yung mga taong tunay na yumaman, hindi sila naging mayaman dahil ginawa nila ang lahat ng inaasahan sa kanila. Naging mayaman sila dahil sa ilang partikular na ugali na minsan hindi maintindihan ng mga nakapaligid sa kanila. Yung mga ugaling iyon, posible na meron ka na. Tuklasin natin. Sign number 1. Hindi ka nag-o-obsess sa maliliit na gastos, kundi sa malalaking desisyon. Pag sinabi ng kaibigan mong, mag-ipon ka, tigilan mo na yung kape araw-araw, hindi ka nakikinig. At may hinala kang mali yung advice na yon, pero hindi mo masabi kung bakit exactly. Yun na ang sign. Kasi ang katotohanan na hindi gaanong sikat sabihin, ang mga maliliit na gastos ay halos walang epekto sa long-term financial health mo. Yung 100 pesos na kape araw-araw, 36,000 pesos sa isang taon, oo. Pero yung bahay mong binabayaran mo ng 18,000 pesos bawat buwan, 216,000 pesos sa isang taon. Yung sasakyan mong may monthly amortization pa, may gas pa, may maintenance pa, posibleng 150,000 pesos sa isang taon. Tatlong malalaking desisyon, kung saan ka titira, kung kukuha ka ng sasakyan o hindi, kung anong standard ng pamumuhay ang pinoproject mo sa labas, yun ang nagdedetermine ng majority ng financial trajectory mo, hindi ang kape. Ang taong mapapansin mong papunta sa millions, hindi nila pinag-aaksayan ng mental energy ang maliliit. Pero pagdating sa malalaking desisyon, doon sila sobrang nag-iingat. Doon sila nagtatanong, nagkakalkula, nagre-research bago kumilos. Kung ikaw, hindi ka gaanong nai-stress sa 100 pesos, pero nag-iingat ka ng husto sa malalaking financial commitments, yun ang sign number 1. Sign number 2, may mga taong mahal mo sa buhay na honestly, hindi ka nila naiintindihan pagdating sa pera. May moments kang kinukwento ang isang financial decision mo. Nagsisave ka, nag invest ka, tinanggihan mo ang isang gastos, at ang reaksyon nila ay, ang kuripot mo naman. O, sige na, isang beses lang naman. At nakaka-frustrate yun. Pakiramdam mo nag-iisa ka. Pero alam mo kung ano ang ibig sabihin ng frustration na yon? Ibig sabihin niyan, nag-iisip ka ng kakaiba sa iyong environment. At yun, kahit hindi masaya, ay isa sa pinakamalinaw na signs ng financial growth. Merong research na ginatawag na social contagion of spending. Ang gastos ng mga taong nakapaligid sa'yo ay nakaka-infect sa'yo ng hindi mo namamalayan. Kapag normal sa grupo mong mag-upgrade ng phone tuwing 2 taon, parang abnormal na hindi sumama. Kapag ang kultura ng family mo ay palaging may handaan kahit may utang pa yon, parang masama ang hindi mag-contribute. Yung hindi mo pag-agree sa spending patterns ng mga nakapaligid sa'yo, hindi yon ingratitude. Hindi yon pagiging manhid. Yun ay sariling pag-iisip. Yun ay financial independence ng isip bago pa man dumating ang financial independence ng pera.
Ang mga taong naging milyonaryo sa Pilipinas, halos lahat sila merong chapter ng buhay na nag-iisa silang nag-iisip ng ganoon, bago pa sila nakahanap ng mga taong katulad nila. Kung nararamdaman mo yung pagiging nag-iisa sa financial decisions mo, hindi ka weird. Ikaw ay ahead. Sign number 3. Minsan, gumagastos ka ng malaki para sa sarili mong pag-unlad at hindi ka nagigilt. Ito yung sign na pinaka hindi inaasahan ng tao. May gastos ka para sa sarili mong pag-unlad. Isang course, isang book, isang tool para sa trabaho o negosyo mo. At imbes na mag-guilt, naiisip mo, investment ito, may babalik dito. Yun na ang sign. Kasi yung karamihan sa atin, na kondisyon tayo na ang gastos para sa sarili ay selfish, lalo na kung may kailangan ng family. Bakit ka mag-e-enroll sa course? Bayaran mo na lang muna yung utang. Bakit ka bibili ng laptop? Mahal yun. Pero yung taong papunta sa tunay na yaman, nakikita nila ang sarili nila bilang asset. At ang asset, kailangan ng investment para lumago. Yung 15,000 pesos na ginastos sa isang skill na nagdulot ng 5,000 pesos extra income bawat buwan. Sa isang taon, 60,000 pesos na yung return. Walang stock sa Pilipinas na ganong kaganda ang return sa loob ng isang taon. Ang pinaka-underutilized investment ng karamihang Pilipino, sarili nila. Kaya kung ikaw, hindi ka nang hihinayang gumastos sa mga bagay na nagpapalaki ng kakayahan mo, ng kaalaman mo, ng network mo, at alam mong may babalik, yun ang sign number 3. Sign number 4, hindi ka umaasa sa sariling kalooban para mag-ipon, kundi may sistema ka. Ito yung sign na hindi obvious sa labas, pero makikita sa loob ng bank account mo. Hindi ka nagsasabing, sisikapin kong mag-ipon ngayong buwan. Sa halip, nag-setup ka ng paraan na kahit hindi mo naiisip, kahit sa araw na yon ay nagastos ka ng malaki sa ibang bagay, may napupunta pa ring pera sa ipon o investment mo. Auto-transfer, separate account na hindi mo basta-basta binubuksan, arrangement sa employer na nahahati ang sweldo mo bago pa man dumating sa'yo. Yung manataong nagre-rely sa sisikapin ko, inconsistent ang resulta. Kasi ang disiplina, napapagod. May masamang araw, may emergency, may temptation. Pero ang sistema, hindi nagpapagod. Gumagana kahit walang mood, gumagana kahit busy ka, gumagana kahit nalimutan mo na. At ang pinaka-interesanting bagay, yung mga taong may ganitong sistema, hindi sila mas matipid o mas may willpower kaysa sa iba. Mas matalino lang sila sa pagsisetup ng environment nila para hindi na sila kailangang umasa sa willpower. Kung ikaw, hindi ka nagdedepende sa mood mo para mag-ipon, kundi may sistema kang gumagalaw kahit wala ka, yun ang sign number 4 at yun ang isa sa pinakamagandang ginagawa ng mga taong naging milyonaryo. Ngayon, sa sign number 5, at ito yung pinaka-controversial, selfish ka at hindi ka nagpapabother. Pakinggan mo muna bago mag-react. Selfish sa ating kultura, masama yon. Nagpapahiwatig na hindi ka nagmamalasakit, na iniisip mo lang ang sarili mo, na laban ka sa pamilya. Pero yung selfish na tinutukoy ko, ibang klasing selfish ito. Ikaw yung taong pag may umuutang sa'yo ng malaki, hindi ka agad nagsasabi ng oo. Ikaw yung taong pag may gumastos ng malaki sa selebrasyon na hindi mo nakitang kailangan, hindi ka nagvo-volunteer na tumulong bayaran. Ikaw yung taong nagtatabi para sa sarili mong emergency fund bago pa man tutulungan ng emergency ng iba. At alam mo kung ano ang tawag ng mga nakapaligid sa'yo doon? Kuripot, walang malasakit, hindi marunong tumulong. Pero alam mo kung ano ang tawag ng financial reality doon? Boundary, sustainability, self-preservation. Merong pattern na makikita sa maraming financially struggling na Pilipino. Tinatawag nila itong being the financially responsible one. Yung taong dahil medyo mas stable, medyo mas may ipon, lagi na lang siya yung tinatawagan. At habang tinutupad niya ang financial goals ng lahat sa paligid niya, ang sarili niyang goals, palagi na lang next time. Hindi ka pwedeng mag-build ng future mo kung patuloy kang ginagamit para sa present ng ibang tao.
Kaya yung selfishness na yon, yung pagpapanatili ng pera para sa sariling investment, yung hindi basta-basta nagbibigay ng pautang na alam mong hindi mababayaran, yung pagprotekta ng sariling financial plan kahit hindi maintindihan ng iba, yun ay hindi selfishness. Yun ay isa sa pinakamalaking financial moves na maaari mong gawin. At kung meron ka nito, kung may bahagi sa iyo na hindi basta-basta umaako ng financial burden ng iba, kahit kinukutsa ka pa, yun ang sign number 5 at yun ang pinaka-rare sa lahat. Ngayon, tingnan natin ang mga signs na yun ulit. Hindi ka nag-o-obsess sa maliliit na gastos, nag-iisa ka sa financial thinking mo, gumagastos ka para sa sariling pag-unlad ng walang guilt, may sistema ka, hindi willpower, at may bahagi kang selfish pagdating sa sariling financial future. Kung isa man sa mga yon ay nasa iyo na, hindi yun aksidente at hindi yun masama. Yun ay ebidensya na may part ng isipan mo na gumagalaw na sa tamang direksyon kahit hindi lahat align sa paligid mo. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa mga signs na ito, hindi sila galing sa swerte, hindi sila galing sa koneksyon, hindi sila galing sa pagkapanganak sa tamang pamilya. Galing sila sa isang maingat, tahimik na desisyon na paulit-ulit mong ginagawa na mag-isip ng kaunting kakaiba sa lahat. At yun, kahit hindi ito palaging komportable, kahit hindi lahat nakakaintindi, yun ang pundasyon ng lahat ng tunay na financial freedom. Kaya kung may nakilala kang sarili mo sa isa sa 5 signs ngayon, huwag kang mag-apologize para doon. Patuloy ka. Ako si Jose. Salamat sa panonood. I-share mo ito sa isang tao na kailangang marinig na hindi lahat ng masama sa kanila ay talagang masama.